Bad news para sa lahat ng mga umiidolo kay Ren Sabando. Siya po ay banned na pala sa Korea dahil humihingi daw ito ng umano'y sobra na sa max deal na ino-offer ng Korean team niya. Ibig sabihin, si Ren Sabando ang pangalawang Filipino import sa KBL na binaboy ng isang KBL team. Alam kong nakakalungkot nga ito pero kailangan tanggapin ni Renz. Speaking of sahod na naman, Greg Slaughter nagsalita na tungkol sa umano'y pag-alis niya sa Cebu Sharks dahil sa sobrang baba ng sahod niya. Ilang beses na bang nai-issue si Greg Slaughter tungkol sa pasahuran? Tara, pag-usapan agad natin. Ano bang nangyari? Bakit parang sobra-sobra naman yata ang pag-fallback ng career ni Renz? Ayon kay Snowbadwa na nakaaway din niya na si Ren Sabando daw humihingi ng twice sa tinatanggap niyang salary dati. Kaso itong team niya hindi pumayag kasi sobrang laki na raw ng demand. At dahil dyan, pinababa na raw si Renz na sobra kung magpabayad ng kanyang talent fee. At si Renz hindi naman daw ganyan dati. Akala ko din kay Renz noon na development ang habol niya sa KBL. Noong mga huling linggo, sinabi ng KBL team na to na mas maganda pa daw kunin si Javi Gomez Deliano kaysa sa kanya. So ang tinutukoy pala doon ay ang pasahuran kasi mas afford nila si Javi at hindi siya nagde-demand. Habang si Renz humihingi daw ng twice sa salary lalong-lalo na doon sa parte na nagkampiyon ng anyang KGC. Ibig sabihin noon pa pala nagde-demand si Renz kasi kahit noon sa kasagsagan pa ng championship game nila. Pero huwag kayong mag-alala dahil hindi naman talaga siya banned for life. Mababan lang siya sa loob ng 5 taon. May nakapagtanong din pala sa atin kung totoo ba na banned si Renz or suspension lang. Base sa nakalap ko mula sa isang KBL insider na si Korean Bake, si Renz ay pinagbabawalang makapag-sign hanggang 2027 dahil daw ito sa patakaran ng KBL. Kapag hindi ka na kinuha ng team or wala ng renewal, hindi ka pa pwede makapag-sign muli sa KBL ng at least 5 years. So ito pala yon. Kaya pala ang bilig pa na over din sa kanya kasi hindi pa pala siya pwede sa KBL. Banned man siya o hindi, ang 5 years na hindi pwede is too much pa rin, diba? Sobrang haba naman yan. Tsaka kahit pa siguro pwede na si Ren sa kanila, hindi pa rin siya makakapag-sign dahil wala siyang team na mapupuntahan. At ang pinagtataka ko rin kay Renz, kung marami naman nag-o-offer sa kanya ng malaki sa bilig, bakit hanggang ngayon wala pa rin? Last year pang mga offer na yan. Siguro ito ay dahil din sa mga salary issues. Hindi naman kasi isang beses nangyari yan sa kanya. May mga issue din daw doon sa salary, kaya hindi siya kinuha sa gilas. Ayon kay PBA Chair Ricky Vargas at Al Francis Chua, meron daw iilang mga players ang humihingi at nagpapabayad sa kanilang mga talent fees kaya hindi nila kinuha. Syempre binabayaran ka naman dapat pero yung demand raw kasi sobra-sobra na. Kung sa bagay, kung titimbangin, reasonable naman kung hihingi ka ng big salaries depende sa kakayahan mo pero minsan may mga pagkakataon din na kailangan mong babaan ang iyong sarili para magkaroon ka ng stable na trabaho. Gaya ngayon. Pagkatapos ng SGA, wala na. Pwera na lang kung NBA caliber na talaga. Ano masasabi niyo dito? Greg Slaughter, isa pa to? Nagsalita na tungkol sa umano'y umalis siya sa Cebu Sharks dahil maliit ang sahod. Ang sabi ng Cebu Sharks, grabe din daw si Greg humingi ng sahod. 700,000 pesos daw kada buwan. Hindi na raw nila kayang ganun kalaki. Siguro parang naisip din ng Cebu na malaki ang amount pero hindi naman masyadong worth it. Tapos nagsalita naman si Greg tungkol dito. Sabi niya, kung magkano man daw ang hinihingi niya, pumayag naman daw ang Cebu. Pero siya lang umayaw. Dahil wala naman daw Cebu players ang team, tsaka may isang MPBL team na rin na may gustong kunin siya. So ganun lang din ang punto niya, medyo mababaw lang. Kapansin-pansin na si Greg, kahit nung panahon pa niya sa PBA, lagi siyang nadadawit sa mga salary issues, lalo na sa Northport, mas malala pa nga yun. Ganun na ba talaga ka-demanding si Greg? Si Greg po ay malapit na sa kanyang departure sa basketball career. Ang dapat niya i-focus, hindi yung pasahuran, kundi ang kanyang conditioning. Hindi porket galing ka ng PBA, hihingian mo na sila ng malaki. Syempre, alamin niya dapat ang capacity ng isang team bago mag-demand. Hindi naman galing kang PBA tapos napunta kang MPBL, ikaw na ang pinakamagaling. Siguro, wala siyang kakumpetensya kasi ang MPBL yan. Sa estado ni Greg na ganyan, baka hindi rin siya magtatagal dyan. Ano sa palagay niyo?